Dalawin natin yung ginawa ni Krising. Eto, natumba ang sanga. Naku po, sayang. Naputol. Malambot lang kasi ito, Lolo eh. Malambot ang puno nito kasi nung binabawasan ko yung kanyang sanga, ang daling tapyasin. Ayan oh, naputol. Sa sobrang lakas ba naman ng ng hangin kagabi? Kala ko matutuklap na rin yung bubungan namin eh. Ito ang nangyari sa bagyong Krising. Yan oh. Umaaraw pero madilim naman ang langit. Babagsak na naman mamaya yung ulan. Yan ang ginawa ni Krising. Pinutol niya. Itanim na lang natin yung itugkal mula ang ijayan. Igid-igid ang Lolo. Alam mo itugkal? Ibaon mo na lang doon sa mga gilid-gilid. Tutubo na yan. Dami yan oh. Mga sanga-sanga. Ito po. Kala ko nga yung bubungan ng natanggal kagabi. Gulat ako. Biglang tumunog. Ayaw pa nilang kumain. Kasi basa yung damo. Ganyan lang. Ikot-ikot lang muna sila dyan. Oh. Kanya-kanyang pwesto. Yan, nasa labas na yung tatlong yan. Dahil inaagusan ng tubig, dyan kami nagtanim ng gabi. 1 month lang yan, may ma-harvest na. Yung July. August, September. By September, malalaki na yung mga tangkay. Pwede na mag-harvest. Tapos magdadagdag pa kami. Ay, naku. Busy palagi. Busy palagi. Dami-daming mga dapat gawin. Magtanim ng magtanim para sa next generation ay meron silang ma-harvest. Lalo na mga fruit trees. Kagaya niya, no? Bangkok Santol. Kita ba? Hindi ko kita. Basta pinupokus ko na lang. Bangkok Santol. Yan, may papaya rin dyan. At saka kamyas. Yan, kamyas. Marupok talaga yan, Lolo. Oo, medyo halo nga yung kanyang loob ng kahoy. Hindi kagaya ng mga ibang kahoy na solido talaga yung kanyang kahoy. Ito, halo ang loob. Pag nagtatabas nga ako nito, napakadali. Kahit gamitin ko yung kamay ko na hindi sanay magtabas. Sige, kakain na kami ng almusal. Bye-bye! Good morning sa inyong lahat!